Nagsimula ang pelikula sa lungsod ng Paris sa France kung saan kararating lang ng isang secret police officer mula China na si Lu Jian upang tumulong sa lokal na pulisya na hulihin ang isang mapanganib na Chinese drug dealer na kilala bilang si Mr. Big na may koneksyon sa France. Sa kanyang misyon sa France ay tumira si Lu sa isang matandang lalaki na tinatawag na Uncle Tai. How long are you planning on staying? Not very long. Kinagabihan, pumunta si Lu sa isang hotel kung saan may mga taong naghihintay sa kanya. Dinala siya sa kusina upang makilala ang isang Parisian na police inspector na nagngangalang Richard. Sa madaling salita, naatasan si Lu na tumulong kay Richard at sa kanyang mga tauhan sa pagbabantay sa sitwasyon habang nasa hotel si Mr. Big. Sa parehong gabi, dumating si Mr. Big sa hotel kasama ang kanyang mga kasabwat at dalawang babaeng bayaran. Pumunta siya sa kanyang kwarto kasama ang dalawang babae. Si Lu naman ay dinala sa isang silid kung saan minomonitor ni na Richard at ng kanyang mga tauhan si Mr. Big gamit ang mga surveillance camera na ikinabit sa silid na nirecord ni Mr. Big. Nakaramdam si Lu ng kakaiba nang makita niya na tinangka ng isa sa mga babaeng bayaran na saksakin si Mr. Big habang nagtatalik. Kahit nilabanan siya ng mga tauhan ni Mr. Big ay agad siyang nagmadaling pumasok sa kwarto. Nasagip niya ito at tiningnan si Mr. Big. Tumawag siya sa telepono, ngunit dumating si Richard at inutos sa mga taong itigil ang pagre-record. Binaril ni Richard si Mr. Big at sinunod ang babae, ngunit makikitang nakarecord pa rin ang insidente dahil hindi agad napatay ng kanyang mga tauhan ang kamera. Why did you kill him? The question is, why did you kill him? Lumabas na plano pala ni Richard na ipahamak si Lu at palabasin siya ang pumatay. Tumakas si Lu pero agad na ipinakalat ni Richard ang kanyang mga tauhan para habulin siya. Sa kabilang banda, bumalik si Lu sa silid ng surveillance at ninakaw ang video footage na nagpapakita na si Richard ang pumatay kay Mr. Big bilang ebidensya ng kanyang pagiging inosente. Pagkatapos nito ay agad siyang nagtangkang tumakas mula sa hotel, ngunit napalibutan na siya ng mga tauhan ni Richard at inatake ng mga ito. Halos matrap na siya nang ihagis ni Richard ang granada sa kanya, pero mabilis niya itong naibalik sa direksyon ng mga tauhan ni Richard. Kahit pinalibutan siya ng maraming armadong tao, ay kinaya pa rin silang labanan ni Lu dahil sa kanyang husay sa pakikipaglaban. Pagdating ni Lu sa lobby ng hotel ay isang lalaking nakauniporme ng piloto ang biglang nagpaputok sa kanya, ngunit naiwasan ito ni Lu at nagkaroon siya ng pagkakataon na patayin ang lalaki. Galit na galit si Richard nang malaman niyang nakuha ni Lu ang surveillance footage na nagpapakitang siya ang pumatay kay Mr. Big. Kaya iniutos niyang hulihin si Lu bago pa ito makapagbigay ng ebidensya sa kanyang mga superior. Samantala, si Lu na nakatakas ay mukhang litong-lito habang nasa gitna ng Paris. Naalala niyang tingnan ang kwintas at nakita ang papel na may pangalan at serye ng numero. Hindi niya alam ang ibig sabihin kaya tinanong niya ang isang babae sa information center. Sinabi ng babae na yon ay pangalan ng isang train station at itinuro sa kanya ang daan. Pagdating ng istasyon ay nakita niya ang locker at binuksan ito gamit ang code. Nakakita siya ng cellphone sa loob at sa likod nito ay may isa pang code. Ngunit nang buksan niya ang isa pang locker ay may dalawang security guard at nakita nito ang locker na puno ng armas. Agad tumakbo si Lu palayo bago pa lumala ang sitwasyon. Kinabukasan, dumating sa Paris ang kinatawan mula sa China na si Minister Tang at nakipagpulong sa French Minister of Defense upang talakayin ang kaguluhang naganap sa hotel. Sa pagkakataong iyon, nagsabi si Richard ng maling impormasyon sa mga ministro at sa mga kinatawan ng China. Sinabi niya na si Lu ang utak sa likod ng mga nangyari kina Mr. Big at sa babaeng bayaran sa hotel. Nagpakita pa si Richard ng baril na may mga fingerprint ni Lu bilang ebidensya. Habang nasa gitna ng pagpupulong, nakatanggap ng tawag si Chun, ang assistant ni Minister Tang, mula kay Lu. Sinabi ni Lu na nakahanap siya ng emergency phone, ngunit hindi niya ibinunyag ang kanyang pagkakakilanlan at agad ding ibinaba ang tawag. Kahit ganoon, dahil sa hinala ni Richard ay iniutos niya sa kanyang mga tauhan na sundan si Minister Tang at kanyang assistant. Pagbalik sa kanyang opisina ay nagalit si Richard nang malaman niyang hindi pa rin natatagpuan si Lu. Sa galit ay sumigaw siya at inutusan ang kanyang mga tauhan na hanapin si Lu sa gabing iyon. Pagkaalis ng kanyang mga tauhan, pumasok sa opisina ni Richard ang isang babaeng nagngangalang Jessica. Nakiusap siya kay Richard na palayain na ang kanyang anak dahil natapos na niya ang lahat ng iniutos nito. Ngunit imbes na palayain, pinilit siyang patulugin gamit ang heroin ni Richard at ng kanyang mga kasamahan. Pagkatapos noon, dinala siya sa kalye kung saan siya dating nagtatrabaho bilang isang prostitute at muli siyang pinilit magtrabaho ni Lupo na isang bugaw.
Nagkataong malapit lang ang tirahan ni Lou sa lugar na iyon at nakita niya ang pangyayaring binubugbog si Jessica ng mga tauhan ni Richard. Nang makita ang kaguluhan, sinubukan ni Uncle Ty na palayasin sina Lupo pero pinigilan siya ni Lou. Pagkaalis ni Lupo ay lumapit si Jessica kay Lou at humingi ng permiso na gumamit ng banyo sa kanilang bahay. Hindi nagtagal ay nakatanggap ng tawag si Lou mula kay Chon na humihiling na magkita sila sa isang ferry sa loob ng isang oras. Pagdating sa pantalan, sumakay si Lou sa ferry at nakipagkita kay Chon. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, minamanmanan pala ng mga tauhan ni Richard ang kanilang kilos mula sa malayo. Ibinunyag ni Lou ang katotohanan kay Chon at ibinigay ang tape ng surveillance camera na nagpapatunay na wala siyang kasalanan. Ngunit matapos nito, pinaputukan si Chon ng mga tauhan ni Richard at inatake silang dalawa sa gitna ng maraming tao. Dahil sa galing ni Lou sa pakikipaglaban, natalo niya ang mga tauhan ni Richard at nakatakas sa pamamagitan ng mga imbornal. Naitakas niya ang kanyang sarili mula sa mga tauhan ni Richard hanggang makarating siya sa subway. Samantala, pumunta si Richard kay Minister Tang at isinauli ang mga gamit ni Chon. Ngunit bago yon, kinuha muna ni Richard ang tape ng surveillance camera mula sa hotel. Pag-uwi naman ni Lou, sinubukan niyang gamutin ang kanyang sugat ng mag-isa. Iminungkahi ni Uncle Ty na magpunta siya sa ospital, pero tumanggi si Lou. Nakita ni Jessica ang kalagayan ni Lou kaya siya na ang nagkusang gamutin ito. Habang tinatahi ang sugat ni Lou ay ikinuwento ni Jessica ang kanyang karanasan at kung paano siya pinilit ni Richard na maging isang prostitute. Nabunyag din na si Jessica ang isa sa mga babaeng ipinadala sa hotel upang aliwin si Mr. Big. Hindi nagtagal ay dumating si Lupo sa bahay ni Uncle Ty at pilit na isinama si Jessica para muling magtrabaho. Hiningi pa ni Lupo ang kabayaran kay Lou dahil daw sa oras na naaksaya ni Jessica na dapat ay nagtatrabaho siya. Binayaran naman siya ni Lou. Nang tangkain ni Lupo na saktan si Jessica, ay agad siyang pinigilan ni Lou at nauwi ito sa suntukan sa pagitan niya at ng mga tauhan ni Lupo. Nang tila natatalo si Lou ng mga malalaking tauhan ni Lupo ay agad nagulat si Max, isa sa mga tauhan ni Richard tungkol sa kabuluhan na kinasasangkutan ni Lupo at Jessica. Hindi nagtagal ay dumating si Max sa bahay ni Uncle Ty at pinagbabaril ito ng walang awa dahilan ng pagkamatay ng matanda. Sa harap ng kanyang mga mata ay nasaksihan ni Lou ang pagkamatay ni Uncle Ty, kaya pinatay niya si Max gamit lamang ang chopsticks. Pagkatapos niyang ayusin ang katawan ni Uncle Ty ay agad silang tumakas ni Jessica bago pa sila maabutan ng iba pang tauhan ni Richard. Habang nasa daan ay nagkaroon ng pagtatalo sina Lou at Jessica nang pilitin ni Lou si Jessica na umamin para patunayang wala siyang kinalaman sa pagkamatay ni Mr. Big. Ngunit tumanggi si Jessica dahil iniisip niya ang kaligtasan ng kanyang anak na si Isabel na bihag ni Richard. Sa huli, nagkasundo silang iligtas muna si Isabel at pagkatapos ay magpapatotoo si Jessica para linisin ang pangalan ni Lou. Pagkatapos nito ay nagpunta si Jessica sa opisina ni Richard at ikinuwento ang lahat ng nangyari, ngunit nagsinungaling siya at sinabing tinangay siya ni Lou bilang bihag pero nakatakas din siya. Ibinigay din niya kay Richard ang lokasyon kung nasaan si Lou. Matapos makuha ang impormasyon ay iginapos ni Richard si Jessica sa kanyang opisina habang siya at ang kanyang mga tauhan ay nagtungo upang hulihin si Lou. Habang binabantayan ng isang tauhan ni Richard ay nagawa ni Jessica na iligaw ito upang makalaya at makuha ang tape ng surveillance camera na itinatago ni Richard sa kanyang opisina. Agad siyang tumakbo palabas at ibinigay ang tape kay Lou na naghihintay sa kanya sa labas. Samantala, nalaman ni Richard na nakatakas si Jessica. Nagmadaling nagtungo sina Lou at Jessica sa ampunan kung saan bihag si Isabel. Ngunit pagdating nila roon ay laking gulat nila na naroon na rin si Richard at ang kanyang mga tauhan. Nagkaroon ng matinding bakbakan sa loob ng ampunan. Dahil hindi nila agad nakita si Isabel ay napilitan sina Lou at Jessica na tumakas sa bintana. Sa kasamaang palad, tinamaan ng bala si Jessica mula sa isa sa mga tauhan ni Richard. Agad na isinugod ni Lou si Jessica sa ospital upang mailigtas siya. Samantala, makikita si Isabel na nakakulong sa opisina ni Richard. Habang ginagamot si Jessica ay nangakong ililigtas ni Lou si Isabel. Kinabukasan ay tumawag si Lou kay Richard at sinabing gusto na niyang ibalik si Isabel. Sinabi rin niya kay Richard na sumilip sa bintana. Nang makita ni Richard si Lou na nakatayo sa gilid ng kalsada ay inutusan niya ang lahat ng kanyang tauhan na salakayin si Lou. Matapos malaman kung nasaan si Richard ay pinasok ni Lou ang headquarters ng pulisya at hinarap ang mga pulis. Nang makita niyang maraming pulis ang pababa ay pumasok siya sa isang silid. Ngunit sa loob nito ay may mga pulis palang nagsasanay ng martial arts. Bigla siyang inatake ng mga ito, ngunit napagtagumpayan silang talunin ni Lou gamit ang kanyang pambihirang kakayahan sa pakikipaglaban. Pagpasok niya sa isa pang silid ay hinarap niya ang dalawa sa pinakamalalakas na tauhan ni Richard, na halos kasing daling niya sa martial arts. Sa simula ay nahirapan siya, ngunit unti-unti niyang natalo at napatay ang dalawa.
Matapos talunin ang pinakamalalakas na tauhan ni Richard, hinarap na ni Lou mismo si Richard na may hawak na baril at ginawang hostage si Isabel. Sinubukan siyang barilin ni Richard at tinamaan sa balikat, ngunit mabilis na sinaksak ni Lou ng karayom si Richard sa batok at partikular na lokasyon na tinatawag na Kiss of the Dragon. Ang lokasyong iyon ay nagpapadala ng lahat ng dugo sa utak, na sanhi ng matinding pananakit at pagkamatay dahil sa brain aneurysm. Agad na nanigas ang katawan ni Richard at hindi na makagalaw. Pagkatapos ay hinugot ni Lou ang karayom at nagsimulang mangisay si Richard at tuluyang namatay habang kinarga ni Lou si Isabel palabas. Nagtapos ang pelikula nang bumalik si Lou ng ospital at tuwang-tuwa si Jessica nang makita si Isabel na mahimbing na natutulog sa kanyang tabi.